God bless everyone. Meron tayo ditong gagawing isang kundura, Tudor na inverter. Ang naging problema daw po to, sabi ng ating minamahal na customer, ay nawala yung kanyang lamig. So dinala sa atin para patingnan sa atin at ipagawa. At ito yung kanyang loob, ayan. Bagong bago pa. Pinanis na nila yung mga gamit dito. So yan ang ating titingnan sa pagkakataong ito. Dito naman yung kanyang likuran, ayan. Ito yung kanyang inverter. Ito yung driving board. Ito naman yung motherboard nya. So tanggalin natin dito yung intercooler sa lugar na to. Plastic. Ayun. Okay. Ayan. Ayun. Ito ang main na yan. Ayan, oh. Oh. Ayan, oh. Ayan ang malangis. Diyan naggaling yan. Ayan, yung pa isa. Yun, oh. Meron din doon. Ayun, oh. Yun. Ayan, oh. Oh, yan. Yan pa isa. Yun. Meron pa siyang bahagya. Yung counting yun, hindi yun sapat para magpalamig. Kasi hindi man nakaside dyan, kahit pa sabihin may butas, may pressure at may pressure na naiiwan dyan. Dahil nga sa itong R600 flammable, ang ginagawa ko dyan, pinuputol ko muna para hindi masyadong apoy. So yan. Kaya sa hinang yan, hihinangin lang natin yan. Pero ililigtis muna natin para ma-confirm natin yan. So yun. So okay na yan. So okay. Basta natin yung kanyang compressor. Ayun, oh. Napapasukan natin ang hangin. Ayun, oh. Tingnan natin yung lugar na yan. Yan, alik niyan. Ayan. So, kumpirmado tayo dito. Sa lugar na to na ito yung leak niya. Ayan, oh. Ayan, oh. Panay ang gula niya. Ayan. Ayan, oh. Yan ang leak niya na yan. Ang lakas, oh. Ang leak niya, yan, oh. Yan ang leak niyan. Yan ang leak niyan. Ang lakas, oh. Yan, oh, lakas. Yan, ang lakas ng leak niya. Yan, talagang naipon siya dyan, eh. Yan, oh, yan. So, hihinangin natin yan para sigurado. Bali, bronze rod ang gagamitin natin para siguradong matibay. Kailangan surbulan pagka ganitong mga butas. Hinabaan ko yung hinang para siguradong walang sabit. So kinargahan natin ng mahigit 100 PSI at magliligtis tayo. Bali i-check natin lahat yung ating tubo. Yan. Dito kumpirmado, wala na. Ayan, oh. So dun lang sa lugar na yun. Tingnan rin natin dito sa lugar na to. So ayos. Doon lang talaga sa lugar na yun.
Ito palibasa, ito itong lugar na to hindi ko tinatakpan yan. Ayan oh. Ayan. Kaya ako hindi tinakpan yung lugar na yan para siguradong yung hininang natin dito, sigurado tayong hindi magbabara. Kasi baka mamaya yung pagkakahinang natin, pumasok yung ating panghinang sa loob, magbara siya. So yan oh. Meron siyang ibig sabihin lumulusot yung pressure natin dito. Pero pagdating dito wala na. Yan, ganyan din ang ginawa natin kanina, nagligtis tayo. So ibablay natin to, bababara natin siya ng mga at least 4 hour. So yan, binabara natin siya ng halos 140. Yan, 140 PSI. So yan nga, after ng 4 hours ay hindi nagbago yung pressure, meaning na confirm itong ating ginawa at wala siyang leak. So magpuproceed na tayo dito sa kanyang evaporator section ng pagliligtis uli para sureball yung ating trabaho. So i-release na natin to para makapag-proceed na tayo ng ligtis dito sa kanyang evaporator section. Ayan. Yun, no? Wow. Iturahan natin lahat para matibay na matibay. Lahatin na natin para malinis yung trabaho, yung mga kinakalawang na yan. Ayun, no? So yan, naglagay naman tayo ng 110 PSI para sa kanyang evaporator section. Ito, diyan siya pumasok, dito sa lalabas. Ayan, naka-blind na yan. So obserbahan din natin yan ng 4 na oras para makita natin kung hindi rin siya magbabago. So ayun, no? After 4 hours, hindi rin nagbago yung kanya evaporator section, meaning na ito lang talagang lugar na to nagkaroon ng leak. Ayan, pininturahan natin sa lahat. Ayan, oh, para wala nang pagmumulan yung kanyang pagkakalawang. Ayun. So yan, tulad ng dati, ito yung ginagamit nating pamplasing. Magpa-plasing na tayo. Sasalin lang natin sa bote ng 4 kantos yan. Ano natin to? Papalitan natin ng bago to. So ito na yung luma. Ito naman yung bago na ilalagay natin. Yan. So yan yan. Sinimulan natin ilagay yung ating 141B sa pamamagitan ng pagkasali ng sa tubo niya. Diyan lalabas yan. Gamit itong ating nitrogen. Yan yung ating final flushing. Yun. Yan yung mga nakuha sa loob dito. Ayan o. Daming lumabas na langis at saka 141B dyan. Ayan o. Kailangan maubos natin yan. Ayan o. So yan, maabot dyan oh. Sipin nyo yung dami ng langis na nakuha niya sa evaporator section niya. Doon sa kanyang pressure ay kung hindi natin nailabas yan, nako,
Hindi maganda ang trabaho. You know, malinis na oh. Wala nang lalabas sa langis. Ayun oh. Ibig sabihin, na-side natin yung langis sa loob. Okay na yan. Ang linis. Yan, wala na talagang kadumi-dumi yan. Dito naman tayo sa compressor. Chichikin natin yung langis nito. Punasan muna natin para malinis. So dahil na marami-rami din tayo nakuhang langis, ay magdadagdag tayo. Ayun oh, okay na yun. Ayun oh, ayos na. So yan, okay na lahat. At nagbabad pa ulit tayo ng for the last time. Lalagay tayo ng 110 PSI. At nagligtis din tayo para sigurado yung ating mga ginawa na walang sabit. Yan. So okay yan. Mag-aantay ulit tayo ng 3 oras dyan. So yan nga, kaya rin ng 3 hours, ayan. Hindi nagbago yung ating inilagay na 110 PSI. So magbabacuum na tayo. So release na natin to. Ay magbabacuum na. Lagayan muna natin itong pin. So, vacuum nila natin ng 25 minutes at ayos na yan. So, yan. Palibasa ay vacuum na. Ay magkakarga tayo. Ito yung ginagamit natin, Sultron. Original yan, made in USA. Hindi ako magamit na ibang brand. Mas subo ko to. So, yun, no? Meron tayo nakukuhang 0 PSI. Yan. Ang amperahe natin ay 0.6 amperes. Yan. Naglagay tayo ng temperature reading at nasa 19 degrees Celsius na siya. Yan, ang bilis niyang bumaba, oh. So yan, tingnan natin yung temperature na nilagay natin sa baba. Kung ilan yung nakuha niya. Ayun, no? 0. Meaning na kaya-kaya magpayelo sa lugar na to. Ayan. Negative 1 degrees Celsius. Sasarado na natin yan. Nilagyan natin to ng yero. So yan nga yung ating temperature, negative 59 degrees Celsius. Sapat na para makabuo siya ng napakatigas na yelo. So yan po na tapos muli yung ginawa natin na isang Kondura na refrigerator na 2-door inverter na naging problema nga niya ay nawala yung lamig. So maraming salamat sa inyong patuloy na pag-subscribe sa akin at pag-like sa akin ng video. Huwag niyo pong kalimutang pindutin lagi yung notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pang mga video. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nawa po ang biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay patuloy na sumagana sa atin. Maraming pong salamat. God bless po.